Kumusta mga brad? Ito nga po yung bagong Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 na inaasahan nga pong ilalabas ngayong 2026 dito sa Pilipinas. Ngayon nga pong taon na to marami tayong motor na aabangan. Yung itsura nga po dito sa bagong Yamaha Gear Ultima, nagbago na talaga. Yung previous model kasi ganito yung itsura. May mga tao nga pong nagsasabi na mas gwapo pa daw yung previous model kaysa dito sa latest model. Kung sa bagay palagi naman nating naririnig yan. Nung nilabas yung latest na Aerox, nagsabi yung iba na mas maganda pa daw yung previous na Aerox. Nung naglabas ng bagong NMAX, sinabi din nila na mas gwapo yung dating NMAX. Kaya magkakaalaman na lang talaga kapag nandito na siya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa walang kwentang channel ko na mo subscribe. So yun na nga, ito na nga po ang bagong Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 na posible nga pong ilabas ngayong taon. Ang kagandahan nga po dito sa motor na ito, semi-hybrid na siya kaya matipid siya sa gasolina. Meron na siyang electric power assist na parang katulad nga po doon sa Yamaha Fazio. Kaya kung matipid sa gas yung hanap mo, baka ito na yung motor para sa'yo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air-cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 8.3 horsepower at 6,500 RPM, 10.6 Nm torque at 4,500 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 102 kilometers per hour. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 62 kilometers per liter. So pagdating nga po sa gas consumption, panalo ka talaga. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 110/70/12 din po sa likuran. So parehas nga po yung sukat ng gulong niya sa harap at sa likod. So kung ikukumpara nga po natin doon sa previous model na naka 14 inches yung gulong, dito nga po sa bago naka 12 inches na lang. O medyo maliit pero pinataba naman nila. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As usual, wala pa rin siyang ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 750mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 95 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na pero balte pa rin yung kanyang mga signal lights. At isa nga din po ito sa mga sabi nating nagbago sa kanya, yung ilaw niya or yung headlight niya. Na ayon nga po sa iba para daw mata ng alien. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital pero may variant po na naka-analog. At unlike nga po sa ibang mga scooter na halos lahat naka-keyless na, ito po disusi pa rin yung gamit sa kanya. Kung sa bagay wala namang masama doon, para sa akin nga mas okay pa yun. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Pero dito, hindi mo na kailangan manood ng Pornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito pa ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon, meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So bali sa ngayon nga po wala pang sinasabi si Yamaha about dito sa motor na ito. Pero tiwala nga po yung karamihan na ngayong taon talaga siya ilalabas. Yung iba gusto na sana bumili ng Yamaha Gear pero ito na lang daw yung hihintayin nila para may iba naman daw. Kaya ikaw kung trip mo din itong motor na ito, simulan mo na mag-ipon. Malay mo, ilabas na pala siya. Tapos may pera ka na. E di sigurado na. Paldo na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko,
mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.